All right, so let's go to the Word of God. Let's open our Bibles, please, in the book of Matthew, chapter 9, and let's start reading from verse 9 to 17. Verses 9 to 17 ng Matthew chapter 9. As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Verse 10. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Verse 12. Verse 11, sorry. Verse 11. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice." Pwede po ba nating sabihin, I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Verse 14. Then John's disciples came and asked him, "How is it that we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" And Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. Neither do men pour new wine into old wineskin. If they do, the skin will burst. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Purihin ang Panginoon sa Kanya pong mga salita ngayong umaga. Tayo ba'y manalangin? Lord, we pray. Let your Holy Spirit come, move in our midst, O God. Anoint our ears, anoint our eyes, and open even our spiritual eyes so we can see your word and we will receive your rema. And today, O God, as we study your word, may your glory come. Fill each one of us. Meet our needs according to your riches in your own glory. And Lord, we pray and we believe that something great will going to happen today. Lord, take your place now and be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Third topic na po natin sa series ng New Wineskin, sa New Wine. And I do believe na lahat po tayo, we're all excited of the new wine na nang bumula sa atin pong Panginoon. Now, when we talk about wine, ito po ay nagsisimbolize ng Spirit ng Panginoon or even God Himself. At ang Panginoon, siya po ang pupuno sa atin, depende kung paano po natin pine-prepare yung wineskin natin in order that God will fill us with His presence, with His Spirit. At alam na alam naman po natin, when God comes and fill us, great things will come, miracles will happen, at marami pong mga kamanghamanghang bagay na po pwedeng maganap sa buhay po ng isang tao. Can I hear amen? And today, papag-aralan po natin ito pong topic, renewing constantly and be filled with the new wine. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, katulad po ng inawit natin last Sunday, it is God's perfect will na tayo po ay mapuno ng mga bagong bagay na nagmumula sa Diyos araw-araw. His presence, His glory, His mercies, laging bago ang nais iparanas ng Panginoon sa kanyang buong mga anak.
Only na tayo po na mga wineskin ay kinakailangan pong well-prepared in order to receive ito pong new wine na ipagkakaloob ng atin pong Diyos Ama sa langit. Now, kapatid, kaibigan, marami pong mga bagay na dapat po maintindihan ng bawat mananampalataya. Marami po sa mga panahon po natin ngayon, after our born-again experience, dahil po sa kakulangan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, yun pong bagong karanasan natin sa Diyos ay unti-unting bumabalik po tayo doon po sa mga bagay o pag-uugali na nauhulog po tayo sa religion. Because a lot of born-again Christians now, ang akala po natin, pagkatapos po nating naligtas by grace, by faith, at habang tumatanda po tayo, alam niyo po ba na yung isip po natin ay para bang naligtas tayo dahil sa mga magagandang bagay na ginagawa natin? Kaya nga po nakikita natin madalas, nararanasan natin madalas, we compare ourselves to the unbelievers at meron po tayong understanding na mas blessed po tayo kaysa sa kanila. Sa isang banda, tama, pero kadalasan kapag ganito po ang isip ng mga Kristiyano, nahuhulog po tayo doon po sa pagiging religyoso at hindi na po natin ma-appreciate yung grace ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Lalong-lalo na kung ang member po ng family po natin, yung po matagal na po nating ini-invite sa church, pagkatapos hindi po pumupunta, tayo ho'y nagkakaroon ng sama ng loob dahil ang feeling po natin, ito pong kapamilya natin ay mukhang susumpain na ng Panginoon dahil sa katigasan ng kanyang ulo. To start of this topic, meron po ako isang family na nakilala. Lahat ng magkakapatid, they all attend Bible studies and they experience born-again experience at silang lahat ay naging Kristiyano. Yung panganay po nila na kapatid, ang tagal na po nilang inaaya na mag-attend sa church, mag-join ng kanila pong organization, pero yun pong kuya po nila na ito, yung kapatid po nila ito, hindi ho niyayaya o hindi po kayang yayain o dalhin sa church. Dahil very busy sa kanya pong farm, very busy sa pagtatrabaho, dahil patay na po yung mga magulang nila, kaya yung kuya ang nagdadala ng pamilya. Kaya po yung mga Kristiyano, ganito ang tingin nila sa kuya nila. Sa ating magkakapatid, yung kuya na lang natin ang hindi pa nako-convert. Yung kuya na lang natin ang wala sa presence ng Panginoon. Yung kuya natin na yan ang demonyo sa family natin. Narinig yata nung kuya yung kanila pong mga salita. Ang sagot ay ganito. Sinabihan yung mga Kristiyanong kapatid niya at ganito ang kanyang sinabi. Mapalad kayo dahil may demonyo kayong kapatid na nagpapaaral sa inyo. Mapalad kayo dahil may demonyo kayong kapamilya na nagpapakain sa inyo. Dahil kung minsan, yung tama na natutunan po natin, yun yung ginagamit po natin para sirain ang ibang tao at hindi po sila makarating sa presensya ng Panginoon. Now, brothers and sisters, in this topic, as children of God, we need to be renewed every day of our thoughts ng ating pong buhay
upang ang katawan po na ito ay maging new wineskin, ready to receive the new wine na ibubuhos ng Panginoon sa ating lahat. Can I hear a man? So in this topic, papansinin po natin mga kapatid, paano po ba tumanggap o paano po ba dumaloy sa atin yung new wine, yung Holy Spirit, the presence of God, Jesus Himself, paano po ba siya pumasok sa atin at mapuno po tayo, tumanggap tayo ng wine with our new wineskin. Number 1, new wineskins desire God's mercy, not religion. New wineskins desire God's mercy, not religion. Kung gusto po nating tumanggap at mapuno po tayo ng Holy Spirit ng Panginoon, kung gusto po nating punuin tayo ng Diyos, we need to desire God's mercy. Yung habag at biyaya ng Panginoon ay kinakailangan pong pangarapin po natin, nasain natin na matanggap, at hindi po yung religion or even the beliefs na meron po tayo, sapagkat ito po ang mahalaga sa atin pong Panginoon. Now, in this topic, kung pabansinin po natin yung text na binasa po natin, especially of verse 9 hanggang sa verse 11 or 12, dito po sa topic, sabi po niya, as Jesus went on from there, nung naglalakad po ang Panginoon, meron po siyang nakita na tao, siya po ay isang tax collector, nakaupo sa kanyang office, at tinawag ni Jesus, ito pong tax collector na ito, ang pangalan ay Matthew. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Matthew, come, follow me. And so si Matthew, ang sabi po ng Bible, iniwan niya yung kanyang office, iniwan niya yung kanyang lalagyan ng pera. Wala pa naman yata ang calculator nung araw, ano? So lahat ng kanyang listahan, iniwan niya at pagkatapos, sinundan niya ang Panginoon. At sila po ay nagkaroon ng maayos na pag-uusap kasama ng Panginoon sa baghapon. At nung maggagabi na, ang sabi po ng verse 10, and while Jesus was having dinner at Matthew's house, kanino daw po? Saan siya nag-dinner? Sa bahay ni Matthew, na isang tax collector. Nakikikain ang atin pong Panginoon. At ang sabi po ng Bible, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Si Jesus nakikain sa mga tax collectors at sa mga makasalanan. Ano po sabi ng verse 11? Can we read it aloud? When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Samantalang siya ay nagtuturo tungkol sa kabanalan, siya po ay nagtuturo tungkol sa kaligtasan, siya po ay nagtuturo tungkol sa kingdom, pero si Jesus nakikikain sa mga tax collectors at sa mga masasamang tao. And so, kinwestiyon nung mga good people. Sabi nga po natin, good people. Sino po yung mga good people? Sila po yung mga Pharisees. Sino tong mga Pharisees po nito? Sila po yung nagbabasa ng Bible. Sila po yung nagli-lead sa congregation. They lead worship. Madalit sabi, sila po yung mga banal na tao. But they questioned Jesus, why are you eating with Matthew and the tax collectors and the sinners?
Sumagot po si Jesus, ang sabi po niya, nung narinig ng Panginoon ang kanila pong sinasabi, can we read that part? Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Hindi kailangan ng mga malulusog na tao ang doktor, ang kailangan ng doktor ay yung mga taong may sakit. And you know, today, brothers and sisters, the very reason why a lot of people, especially we believers, na hindi po natin natatanggap yung fullness ng glory ng Panginoon, it is because of our religious belief. Na tayo, pagkatapos po nating tinanggap ang mercy ng Panginoon, tayo na tumanggap ng mercy, ayaw natin ibigay ang mercy sa iba. Do you get my point? Naligtas po tayo dahil sa habag ng Panginoon, pero ayaw nating ibigay yung habag na ito sa ibang tao. And this is one of the loopholes na meron po ako kahit nung ako po ay naligtas na. Marami po akong mga kabarkada nung araw. Kasama ko po sila sa inuman, kasama ko po sila sa drug addiction. And after my born-again experience, I separated myself to them. Pinutol ko ang aking communication sa kanila at hindi na po kami nag-usap. At alam niyo, nakakalungkot, ako po'y naligtas. Pero marami po sa aking mga kaibigan, hindi po nila naranasan ang habag at biyaya ng Panginoon sapagkat ako na tumanggap, hindi ko sila binalikan at hindi ko sila dinala sa Panginoon para maranasan din po nila yung habag at biyaya na tinanggap ko sa Diyos. Ngayon at matanda na po ako, nagkaroon ho ako ng realization at nung binalikan ko ang aking mga kaibigan, marami po sa kanila ang namatay na. Nalungkot po ako nung, I think last year, pinuntahan ko po yung isang kaibigan ko. Siya ho ay nakaratay na sa balig ng karamdaman at meron na po siyang cirrhosis at wala na pong pag-asa para siya maoperahan. It's too late nung narinig ko po na siya ay meron na po palang cancer. Pinuntahan ko siya, pinag-pray. After 2 days, minessage po ako, patay na yung aking kaibigan. Malalim ang aming pagkakaibigan dahil kasama ko po siya. Member po kami ng isang team, a winning team sa baseball nung araw. Pero ni minsan, hindi niya narinig ang gospel na nanggaling sa akin. Why? Because of my religious belief that after my born-again experience, I need to separate myself from the world. At isinama ko po sa listahan ng mga taga-mundo ay ang mga taong ito na dapat palang balikan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nung araw, pagkatapos ng aking born-again experience, ang turo sa akin, kinakailangang ihiwalay mo na ang sarili mo sa mga kaibigan mo. At hindi na po ako nakipag-usap, pero alam niyo, nakita ko doon. Ito po ay isang religious belief na hindi po nakakatulong. Na tayo na tumanggap ng habag at biyaya ng Panginoon, hindi na po natin ito naibigay sa ibang tao. Can I hear amen? Marami po tayong mga paniwala sa buhay na kung titingnan po natin mga kapatid, katulad po tayo ng mga Pharisees. Katulad po tayo ng mga good people in the Bible, na sa sobrang akala po natin that we are good and that we are doing what is good,
Yun pong grace na dapat po sanang ibigay ng Panginoon sa mga makasalanan ay hindi po nila tinatanggap ng dahil sa atin. Dahil ayaw po natin na mapabilang sa kanila. Dahil ayaw po nating masabi na kasama natin sila. Kaya kung babalikan po natin mga kapatid, yung attitude ng mga Pharisees, they know the truth. They know the Word of God. Alam nila yung saving power ng Panginoon. Pero nung si Jesus ay nakikikain kay Matthew, as a tax collector, they questioned this. Can I hear amen? Ano kaya kung makita nyo si Pastor Danny? Nakikipag-usap sa isang adik, nakikipag-usap sa isang sabungero. Ano kaya ang po pwede nyong isipin sa akin? At may mga pagkakataon, dahil sa mga ganitong kaisipan ng church sa mga panahon po nito, ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan ay hindi po tumatanggap ng kaligtasan. It's all because of our religious belief. Amen. Chismos ang kapitbahay, imbes po sanang kausapin ng mga Kristiyano, hindi. Imbes po sana nating ipag-pray, madalas, ang prayer po natin, kunin na sana siya ni Lord at tumahimik na ang neighborhood. Pag nag-imbita ng party sa bahay, ayaw nating pumunta. Bakit? Natatakot tayo, baka i-chismis po tayo. Hiniwalay po natin ang sarili natin sa mga taong nangangailangan sa Panginoon. Can I hear amen? Because we think we are holy. Because we think we're good. Because we think madedefile po tayo kapag nasama tayo sa kanila. Nakalimutan natin ang sinasabi ng Romans chapter 8 that no one can separate us from the love of Christ. Kaya tayo mga kapatid, kahit tayo na nasa church, huwag tayo makipag-usap sa mga politiko. Masama mga yan. Mga korap ang mga yan. Pero nung nakita ko ang pangangailangan, kaya po lalong nagiging korap ang mga taong ito. Sapagat tayo, the light and the salt of the world, we're doing nothing. Ang position po natin madalas, the church, is to condemn these people. Pero alam niyo, mga taong ito, umiiyak din sila. Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila ng light sa kanilang career. Na kung hindi po natin gagawin yon, kung hindi po tayo magboboluntaryo na gagawin yon, wala na pong gagawa noon. Can I hear amen? And so church, oftentimes we think ourselves, oh, okay na ako. Papasok na ako sa langit. Eh, yung mga tao ngayon, hindi sila pupunta sa langit. Kapag dumadaan po tayo sa Makapagal, at nakita po natin nakadisplay yung mga babae doon, oftentimes ang thought po natin, we condemn them. Sana maging Sodom and Gomorrah ang lugar na ito. But no one dared to talk with them. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. I don't encourage you, especially mga kalalakihan, na pumunta kayo doon mamayang gabi at makipag-usap. Ang punto ko ho, mga kapatid, ay baguhin po natin yung isip natin sa sinasabi ng banal na kasulatan. As a wineskin, we need to receive the mercy of God. At hindi po tayo matulad sa sinasabi po ng Bible, yung mga Pharisees, they questioned Jesus nung siya po ay nakikipag-usap kay Matthew as a tax collector. Mandaraya kasi yan.
Huwag natin silang kausapin. Masama mga yan. Di po ba? Mga Kristiyano madalas, pag nakakakita po tayo ng mga taga-LTO, nagagalit tayo. We condemn them. Nakalimutan nyo ba, kasama natin dito? Si Bon? One time, dumalaw ako doon sa LTO. Sabi nung isang head nila doon, Pastor, narinig ko, ang dami daw magaganding ng mga musicians doon sa church ninyo. Mabuti pa siya. Hindi siya nag-church, pero na-appreciate niya, may mga magagaling daw tayong musicians. Hindi pa naman siya nakarating dito. Pero tayo, lalo na kayo, naman nagda-drive na walang lisensya, anong tingin nyo sa kanila? Ganito sinasabi natin, ang daming masasamang tao doon sa LTO. And so we don't want to pray for them. And so we don't want to reach out to these people. Ano ang mangyayari sa bansa po natin kung ganyan tayo? Kapatid, kaibigan, gusto ko hong maintindihan natin itong pinapag-aralan natin ngayon. As Christians, as believers, wag ho sana tayong mahulog doon sa attitude ng mga Pharisees. Wala nang pag-asa ang mga tao ngayon. Because oftentimes we say, ako, born-again Christian, member ng 611 Bread of Life. I attend the church, I listen to the preaching. Meron akong morning devotion, I give my tithes, I give my offering. Hindi katulad ng mga taong ito. At alam niyo, kapatid, kaibigan, huwag kang magtaka isang araw, yung kinukutya mong unbeliever na sa langit, ikaw na tumanggap ng grace ng Panginoon dahil sa attitude po natin, tayo pa yung ma-disqualify sa langit. Pwede po ba natin buksan sandali? Yung Luke chapter 18. Luke chapter 18, verses 11 hanggang sa verse 14. Meron pong dalawang tao na nag-pray. Ano ang sabi niya doon sa verse 11? The Pharisee stood up and prayed about himself. Can we read this part? God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me. I am a sinner. Ano ang sabi ng verse 14? Can we read it aloud? I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Sa palagay nyo, sinong papasok sa langit? Yung Pharisee o yung tax collector? Now, brothers and sisters, in this topic, new wineskins desire God's mercy, not religions. Hindi po yung mga magagandang bagay na ginawa natin, hindi po yung katinuan natin ang magpapasok sa atin sa langit, kundi po yung grace, yung mercy ng atin pong Panginoon. Not the good things that we're doing, o hindi po yung mga magagandang bagay na ginawa na po natin. Because, sometimes, or even oftentimes,
Yun pong mga religious belief po natin, ang akala natin, yun ang magliligtas sa atin. Walang masama na tayo po ay maging committed sa church. Okay po yan. Walang masama na tayo po ay committed worshipers ng Panginoon. Tama lang po yan. Pero yung sa palagay mo, dahil sa mga magagandang bagay mo, ikaw ay maliligtas, dahil sa ikaw ay mabait at matino, kaya ka naligtas, nagkakamali ka. Lahat tayo ay naligtas dahil lamang sa habag ng atin pong Panginoon. Katulad po ng Pharisee na nagpray, Lord, I fast twice a week. I give my tenth of all I get. Hindi katulad ng tax collector na ito. Kaya sabi po ng Bible, nung nagpray po yung tax collector, siya pa ang pinakinggan ng Panginoon. And so Jesus, nung narinig po niya yung mga Pharisees na nagsasabing, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Nung narinig po ni Jesus, ang sabi po ng Bible, it's not the healthy who need a doctor, but the sick. Verse 13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. Sa buhay po natin, ang mahalaga po, tayo ay tumanggap nung mercy ng Panginoon. Ano ho ibig sabihin ng mercy? Hinanap ko po sa dictionary ang ibig sabihin ng mercy. Compassion or forbearance. A lenient or compassionate treatment. A lenient or compassionate treatment. Ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi po natin matatanggap sa pamamagitan ng mga magagandang gawa po natin. Dahil kung sa mga magagandang gawa natin tayo maliligtas, wala nang silbi ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. But we are all saved by grace. Can I hear amen? Kaya hindi po natin po pwedeng ipagmayabang ang mga natutunan natin, ang kung anuman yung ating mga magagandang gawa. Not even our ministry. Because we are all saved by the mercies of God. Kaya kapatid, kaibigan, sa palagay mo, ikaw na may pinakamalaking kasalanan na hindi ka makakalapit sa Panginoon dahil sa dami ng mga pagkukulang natin sa Diyos, nagkakamali ka. Kung ang simbahan o ang mga tao sa simbahan na nagsasabi na hindi ka maliligtas dahil sa mga mali mong gawa, wala pong katotohanan ito. Dahil maging ang simbahan, maging ang mga ministers sa loob ng simbahan, we are all saved by grace. Dahil ito po yung nakakalungkot sa mga panahon po natin ngayon, ang mga tao na niligtas ng Panginoon, kapag sila ho ay gumawa ng kautusan. Marami pong church sa mga panahon na ito, hindi ka pupunta sa langit. Kapag ikaw, babae, ay nakapantalon. Kapag maigsi ang buhok mo, hindi ka pupunta sa langit. Sinong pupunta sa langit?
Nung namatay ba si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, ako'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo para lamang sa mga nakapalda? Hindi yata ganon. Ako'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo para lamang doon sa mga hindi naghihikaw at hindi nagne-necklace. Walang sinasabi ang banal na kasulatan na ganon. Huwag ho nating ikulong yung mercy ng Panginoon na dapat niyang ibigay sa maraming mga tao dahil sa paniwala po natin. Dahil sa maling akala po natin. Hindi ko po sinasabing huwag tayong mabuhay ng may kabanalan. Pagkatapos po nating tinanggap si Jesus, ang sabi po ng Bible, if any man be in Christ is a new creature. All things had passed away, and behold, all things becomes new. Pero, naligtas ang taong ito dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Hindi po dahil sa atin o sa turo natin o kaya dun sa gusto nating makita sa mga tao. Baguhin natin ang isip natin, mga kapatid. You know, in this church, madalas ko pong sinasabi, we are all wineskin. And God wants to give us new anointing, new revelation. The presence of God ay nais niyang ibigay sa atin. But if we have the old wineskin, paano natin tatanggapin yan? Kaya nga po, ang dami pong mga Kristiyano ngayon, hindi po fresh ang kanilang Christian life. It's all because of their, yung bad experience nila in the past, yung maling turo nila in the past, na hanggang ngayon, yun yung kanilang niyayakap. Pag may sakit ka, kinakailangang pumasok ka sa simbahan, nakaluhod mula sa pintuan hanggang sa altar. Doon mo matatanggap ang biyaya at habag ng Panginoon. No, 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 no. Alam mo lamang lumapit sa Diyos at Siya yung magbibigay sa iyo ng habag at biyaya niya. Kahit naka-wheelchair ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Do you understand? Can I hear amen? So anong tama, Pastor? Point number 1. New wineskins desire God's mercy. Every day, we desire for the mercy of God. Every day, we need to desire for God's mercy para sa family po natin. Every day, we need to desire for God's mercy sa mga kasama po natin sa marketplace. Can I hear amen? Can I hear amen? Sino ang gagamitin ng Panginoon para magbigay ng mercy sa kanila? Tayo po yun. Because we are the vessel. Tumanggap tayo ng mercy sa Panginoon, kunin natin, dalhin mo sa ibang tao. Kapatid, napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin ngayong umaga. Yung mga Pharisees, because they are very religious, they always think of themselves, they are good and they are right. Na lahat ng hindi kabilang sa kanila, masama. Lahat ng hindi kabilang sa kanila, hindi ligtas. Lahat ng hindi kasama sa kanila, they are not qualified to receive the mercies of God. Yun ho, yung kanilang belief. At alam nyo kapatid, yan ang isip ng mga relihiyosong tao. No.
Si Matthew is a tax collector. Marami siyang kupit. Marami siyang pinapahirapan. Pero alam niyo po ba, nung tinanggap niya ang mercy ng Panginoon, nung tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, naging wineskin. At tumanggap po siya ng new anointing. Tumanggap po siya ng new wine. Anong nangyari sa kanya? Naging disciple siya ni Jesus. Siya ho ang nag-preach sa mga taga-India, sa mga taga-Africa, kaya nga po tinanggap ng mga black people ang kaligtasan. Hanggang ngayon ay tinatanggap ng mga black people ng India and Africa ang gospel, ang presence ng Panginoon. It's all because of Matthew. Can I hear amen? Kaya nga sa Africa, grabe ang revival. Dati-rati walang ulan, dati-rati walang nabubuhay na tanim. Nung panahon, hinihintay lamang ng mga vultures, yung pong mga malalaking ibon na mamatay ang mga tao para kainin yung kanila pong mga kalansay. But what is Africa today? They are producing crops. Pinapadala sa iba't ibang panig ng daigdig. Why? It is because of the wine that they receive from the Lord. Paano nag-umpisa? Yung kinaiinisan ng mga Pharisees nung araw na si Matthew, siya ho ang dinala ng Panginoon to preach the gospel sa mga black people. And now, they receive the anointing of God. Can I hear amen? So si Matthew, sabi nga po natin, Matthew, yung kapitbahay mo na nang-uubos ng mga manok mo at pato mo, sa tingin mo, mas masama pa kay Matthew, mag-preach ka ng word sa kanya. Malay mo, siya pa maging pastor, baka siya pa mag-disciple sa'yo. Yung office mate mo, na para bang ang tingin mo sa kanya, mas mahaba sa kalabawan sungay, hindi mo lang alam. Kung dalhin mo ang mercy ng Panginoon sa kanya, rather than being so religious, at hindi na po matanggap ng ibang tao ang grace ng Panginoon, sayang naman. Can I hear amen? Now, tell to your seatmate, you are a wineskin. Sabi mo sa kanya, desire for God's mercy. Can we say it again? Desire for God's mercy. Every day, desire for God's mercy. Maraming mga tao, toxic people. They don't deserve ang kabaitan natin. They don't deserve yung love natin. Pero alam mo ba, tayo man din, we don't deserve the grace. We don't deserve the love of God. Pero ano ginawa ng Panginoon? Binigay sa atin. Pagkatapos ngayon, hindi mo kayang ibigay sa ibang tao. We need to renew our mind. We need to renew our feeling every day if we want to be filled with the new wine. Can I hear amen? Every day, we need to be renewed. Alam ko sa marketplace, marami pong mga toxic people. Para bang ang hirap mo silang pakisamahan. The only way out is to resign at maghanap ng ibang work. Pero alam mo po, kahit saan ka pumunta, may mga toxic people. But if we are the people saved by the grace, saved by the mercies of God, and we receive the love of God, alam mo ninyo, the marketplace kung saan tayo nilagay ng Panginoon,
magiging healthy place na pagtatrabahuan natin when we give mercy to the people in the marketplace. Can I hear amen? Now, verse 14 and 15, dito po sa text na ito, Matthew chapter 9, yung mga disciple po ni John, they came and asked him, ano sabi po nila? How is it that we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? Disciple po ni John the Baptist. Nagtanong, bakit kami, yung mga Pharisees, nagfa-fast? Yung mga disciples ni Jesus, kain ng kain. No Ilocano kuma, da kami, agfa-fast kami. Dagiti Fariseo, agfa-fast. Apay nga dagiti disciples, da kayo nga disciples ni Jesus. Kaan kayo nga kaan. Nagrarawit kayo. Ano sabi ng verse 15? Nung narinig po ni Jesus, ano sinabi niya? How can the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast. May pagyayabang pa yung mga disciples niya, ni John. Alam mo kami, nagfa-fast kami. Mga masunurin kami. Mga Bible, obedient kami sa Bible. Obedient kami sa commandment. Pero bakit yung mga disciples mo, parang walang natutunan? Mukha silang mga unbeliever. Paraphrasing the text. Ano nasabi pa ng Jesus? Nung narinig niya yan, kinorek ni Jesus yung isip at pananalita at paniwala ng mga disciples ni John. Sa chapter 11, especially of verse 2 and 3, ano sabi po doon? When John heard in prison what Christ was doing, nung narinig ni John, boss nung kong mga disciples niya, nung narinig ni John, yung mga ginagawa ni Jesus, ano sabi po ng verse 3? Are you the one who was to come, or should we expect someone else? Sabi po ng verse 4, Jesus replied dun po sa mga disciples ni John, yung mga nagtatanong, bakit panay ang kain ninyo, hindi kayo nagfa-fasting? So sinagot po ni Jesus yung mga disciples nyo na ito, go back and report to John what you heard and what you see. Ano yung kanilang narinig? Ano yung nakita? Can we read it aloud? The blind receive sight. The lame walk. Those who have leprosy are cured. The deaf hear. The dead are raised. The good news is preached to the poor. Kanino sinabi ni Jesus yan? Dun sa mga taong nagtatanong, bakit ang mga disciples mo hindi nagfa-fasting, samantalang kami at ang mga Pharisees ay nagfa-fasting? Alam mo, sagot ni Jesus, nagfa-fasting nga kayo, pero hindi kayo effective. Religious nga kayo, pero maraming mga bulag, wala kayong ginawa sa kanila. Nagfa-fasting nga kayo, religious nga kayo, may church nga kayo, pakingibalik nga ulit. Pero ang daming pilay, hanggang ngayon pilay.
Maraming may leprosy, pero wala kayong ginawa. Maraming bingi, pero wala kayong pinagaling. May magandang balita, pero hindi nyo sinasabi sapagat ang alam ninyo ang mag-condemn ng tao. Maliwanag po ba? Can I hear amen? Parang ganyan-ganyan ang church ngayon. Alam mo sa church namin, holy kami. Hindi kami magnanakaw. Pero may magandang balita tayo. Pero yung mga magandang balita natin, wala tayong pinagsabihan. Maraming nasisira ang buhay, pero wala tayong ginagawa. Pero, kami na hindi nagfa-fasting, paraphrasing the text, ginawa namin, ibinigay namin ang mercy ng Panginoon sa kanila. The blind receive sight. The lame walk. Those who have leprosy are cured. The deaf hear. The dead are raised. And the good news is preached to the poor. Point number 2 in this text, in this topic. New wineskin desire God's presence, not the forms of piety. Ang new wineskin desires God's presence, hindi po yung devoutness natin. Worshipper ka nga. Pero, nagbahagi ka ba ng salita ng Diyos? Tinanggap natin ang anointing, nag-lay hands ka ba? We receive the power, nag-cast out ka ba ng demons? Para bang yung doktor, pero wala kang napagaling? Can I hear amen? Teacher, pero hindi ka nagturo. Engineer, pero hindi ka nag-practice. Kapatid, kaibigan, a true wineskin desires God's presence. Can I hear amen? Sabihin nga natin, I am a wineskin. I desire God's presence. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo po, tunay na Kristiyano, yung ganito. Yung nag-pray ka sa Panginoon, Lord, fill me. I need your presence. Come. Di po ba ganun tayo mag-pray? At pag tinanggap na po natin yung presence ng Panginoon, let's go out. Tell to the people, this is the presence of God. May kausap akong 2 kabataan kahapon. Wala silang desire. Anong pangarap nila sa buhay nila? And I know I have the presence of God. So sabi ko sa kanila, come. Dahil hindi po pwedeng hindi nila maranasan ang presence ng Panginoon. Are you with me? Ilan ho naniniwala dito na nasa atin ang presence ng Panginoon? Lift your hands, please. Every day, are you praying? Do you really pray na yung presence ng Panginoon ay dumating sa inyo? Yes. When we go to the marketplace, anong ginagawa natin doon sa presence ng Panginoon? Di ba pwede pagpasok natin doon sa pintuan ng ating office ay sabihin mo, Lord, let your presence come. Walang pagkakaiba po yun doon sa nagpabango ka. Di ba? Usually, mga lalaki, mga babae, kapag tayo po ay umalis sa bahay, nagpapabango tayo. Kayo pala, ako hindi nagpapabango. Pagpasok mo sa office, humahalimuyak ang bango mo. And everybody knows, in the office,
na ikaw yun. Dahil ikaw lang ang may pabango na ganun. Kaya nga pag namatay yung ibang nagpapabango pag naamoy nila, binisita tayo ni. Hindi ba? Amoy na amoy. Alam na alam. They know that you're there. Ganyan din ho yung presence ng Lord na nasa atin. When we pray in the morning, Lord, let your presence come. Fill me. I am a wineskin desiring for a new wine. Come. Pag may pinuntahan po tayo, pasabugin mo yung presence ng Panginoon so that everyone will receive the presence of God. Amen? Can I hear amen? Pasabugin mo lang yung presence na dinala mo. The blind will see. The deaf will hear. Leprosies will be healed. Broken hearts will be mended. Dahil ikaw yon. Because of the presence that you receive. Ito po ang role ng church. Kaya nga ho, every day we need to desire for the presence of God, not our religious devotedness. Hindi po yung orthodoxy. Oh, I'm a born-again Christian. Tuwan-tuwa po tayo. Pag nakita nila tayo sa church, alam mo kung bakit bihira mo makitang tumawa yan. Kasi holy yan, born again yan. Nagtatawa na silang lahat, ikaw naman hindi ka tumatawa. Kumakain sila ng pansit, ikaw hindi. I don't join you because I'm holy. Kalaw niyo, ang tingin nila sa atin, mga abnormal tayo. And they don't want to talk with us. Kaya ang tingin po nila tuloy sa atin, no Ilocano kumakit sabali. Hindi po pwedeng makijoin ka doon sa kainan ng pansit. Pagkuha nila ng pansit, teka muna, pwede tayong mag-pray muna, Lord, salamat sa pansit. Pagpalay mo itong pansit na ito, kahit hindi naman ikaw ang nagbigay, nung pinag-pray mo, meron kang authority. Why? Because of the presence of the Lord na nasa iyo. Alam niyo, natutuwa po ako. Ngayon, I'm joining a team. Every time na meron po kaming activity, kahit saan kami pumunta, ako po yung taga-opening prayer. Tuwing kakain, ako po yung nagpe-pray. Bago umaalis, ako po yung nagpe-pray. Sabi ko, wow, ibang klase. Bakit? Dahil meron po silang nakikita. And I know and I believe it's all because of the presence of God na nasa atin. Can I hear amen? Nagmumurahan sila. Pag pumasok ko dun sa room na nagmumurahan, bigla silang tatahimik. Shh. Kaya yung mura nila, nakasulat na lang sa papel. That's the effect of being a child of God. Sabihin nga po natin, presence. We desire for the presence of God. New wineskin, tayo na mga wineskin, if we really want to maintain yung freshness ng ating pong wineskin na ito, desire for God's presence. Not every Sunday, but every day, always. Can I hear amen? Alam niyo, attitude po kasi ng maraming Kristiyano, dahil ayaw po nating mahulog sa kasalanan, nandun na lamang po tayo sa isang lugar. We don't want to fellowship with people. We don't want to talk with people. So, nandun na lamang po tayo. So, parang ganito. Naka-full battle gear ka, meron kang helmet, naka-boots, kompleto ang vest mo, may armalite ka, pero nasa loob ka lang ng kampo at hindi ka nakikipagyera. Do you get my point? Can I hear amen? You don't want to engage. Pagkatapos pagdating ng panahon at may nagtagumpay, sabi mo, tagumpay din ako. Hallelujah.
Saan ka nagtagumpay? Paano? Darating yung commander, bibilangin niya ang bala mo. Hey man, 250 rounds ang naibigay sa iyo na bala. Tapos na ang gera, ang dami nang namatay, 250 yung bala mo. Ano nangyari? Nag-celebrate sila, hindi ka kasama. Bakit? Wala kang naipanalo. Are you with me? But you know, people of God who receive the presence of God, they go everywhere. And that presence ay kaya po nilang ibigay, kaya nilang i-share. Marami pong mga gera, ang daming temptation. But again, go back to Romans chapter 8. No one can separate us from the love of God. E ano kung nagiinuman sila? Pwede ka namang makisama sa kanila, hindi ka rin lang naman iinom. E ano kung nagjo-joke sila ng mga green jokes? Basta wag kang makisama sa kanila. Your presence there will remind them, meron palang Panginoon. Amen. Now, verse 16. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for patch will pull away from the garment, making the tear worse. Verse 17. Neither do men pour new wine into old wineskins. If they do, the skin will burst. The wine will run out, and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Now listen to this. Meron pong dapat ma-preserve. Dalawang bagay. Ano yon? The wineskin and the wine. Again, inulit ko po, meron dapat dalawang ma-preserve. This wineskin and the new wine. Kapatid, kaibigan, gusto ko pong maintindihan natin ang point number 3. New wine is only poured into new wine skin. Si Dave ay wine skin. At meron pong new wine na ibibigay sa kanya. The new wine is the presence of God. The new wine is the Holy Spirit of God. Nakukuha po ba natin? Ano po ba yung new wine? The presence of God. Si Jesus, ang Holy Spirit, the new wine. The body is the wine skin. And the wine skin ay po pwedeng makategorize ng dalawa. The old wine skin and the new wine skin. Nung araw po kasi wala pang bote. Ang pinaglalagyan ng wine nung araw ay balat na tinahi, ginawa para lalagyan po ng wine. Ang wine ay maasim. Meron pong acid doon. Kaya kinakailangang i-ferment para po mas lalo siyang ma-develop at maging masarap na inumin. Now, dahil meron po siyang, nagiging acidic po siya, kapag ang wine skin na kanya pong ginamit na paglagyan ng new wine, ay hindi po suitable dun sa acid na ilalabas ng wine, sumasabog, nasisira. Kaya nga po, dalawang bagay ang po pwedeng masira. Ano yon? Yung lalagyan at saka yung nilalagay. Alam niyo po ba, para magkaroon ng wine nung araw, kinakailangan magtanim ka muna ng grapes. At pagkatapos, ipaprocess yan, pagkatapos ma-harvest, nilalagay po yan sa wineskin.
Now, ang wineskin, kapatid kaibigan, galing yan sa balat ng hayop. Pinoprocess. At napakahirap gawin. Kaya nga kapag ka meron pong wineskin, kailangang i-refresh, meron po silang ginagawa eh. Sa mga panahon natin ngayon, si Pia merong paraan. Ini-steam niya yung bag sa niluluto niya, ini-steam niya yun. Binabalot niya ng plastic, pagkatapos niluluto niya, pagkatapos tinatanggal dun sa pagkakaboil, pagkatapos pinupunasan niya. Kaya yung bag ni Pia, akala mo laging bago. Hindi. Meron siyang process na ginagawa. Kung gusto niyo magpagawa, magpalista kayo sa akin. And in all that, sa Old Testament, in the Bible, ito po yung process na ginagawa. Kapag merong hinarvest na mga grapes, and now, ready na po siya para i-preserve, ang kailangan gamitin is a new wineskin. So, naghanap po sila ng new wineskin at pagkatapos doon nilagay yung new wine. And the new wine, kapag nailagay sa old wineskin, sumasabog yung wineskin. Sayang. At alam niyo kung ano pang isang nasayang? The new wine. Ano ho ang connection nito sa buhay po natin? Listen to this. A lot of people, they experience the life, the new life that God had given them. They experience the saving power of our Lord Jesus. Pero nung bibisita ang Panginoon para po ibigay ang kanyang Holy Spirit sa mga taong ito, they are not prepared. So when they receive the Holy Spirit, nasisira po sila. Isu nga at dati madamdamag tayo nga Kristiyano nga agibagbagati kastoy. Apay nga idihan nakpay Kristiyano may mayat pay ti biyag ko. Tatanga naging Kristiyano ak, ngayon ko naiisip at nararanasan, parang mas maganda pa buhay ko kaysa ngayon. Noon, kaysa sa ngayon na ako ay Kristiyano. Bakit kung kailan ako naging Kristiyano, mas maraming problema? Nakarinig na po ba tayo ng ganyan? Kaya merong panlalamig, kaya meron pong nagbabackslide. These are proof. The old wineskin is not ready to receive the new wine. Kaya meron pong maraming mga Kristiyano sa mga panahon nito, they experienced Jesus. Yes, they got baptized. Member sila ng isang ministry. But every time the Spirit come, hindi po nila ma-receive the new anointing. Hindi po ma-elevate yung kanila pong Christian life. Dahil kapag nalagyan po sila ng new wine, naglilik, nasisira, sumasabog po sila. Mga Kristiyanong nasayang ang buhay Kristiyano, hindi lamang yung buhay Kristiyano nila, even the fresh anointing of God, hindi po na-maximize sa kanilang mga buhay. It's all because of the problem of the old wineskin receiving the new wine. Can I hear amen? Pero bakit yung mga iba? Lalo po silang lumalago, lalo po silang nagiging excited at mas lalo pong tumataas yung kanila pong anointing. It's because they prepared the wineskin. Ano yung kanilang ginawa? They desire for the mercy of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Na kahit anong problemang dumating, every day they pray, Lord, give me your mercy. The undeserved favor, pero ibinibigay sa'yo. Pray for this. Number 2,
They desire for the presence of God. Mas lalo po nilang dinedesire yung presence ng Panginoon. So they pay the price. Paano lumapit sa Diyos? Malala niyo po ba yung babae sa Bible, 12 years nagbe-bleed? Lahat na ng paraan ginawa niya pero hindi siya gumaling. Dumaan si Jesus, nagsisiksikan ng mga tao. 12 years bleeding, ano na kaya ang amoy niya, ano na kaya ang itsura niya? But she paid the price para lamang mahawakan ang presence ng ating pong Panginoon. Hindi niya na po inisip kung ano sasabihin ng tao. Hindi niya na inisip kung ano po pwede mang kahihinatnan ng paglapit niya kay Jesus. Pero pinilit niyang lumapit kay Jesus. Upon touching the hem of the clothes of our Lord Jesus Christ, tinanggap niya yung kanyang healing. Can I hear amen? Church, listen. The presence of God is very precious. The presence of God is very precious. The mercies of God are very true. Ang daming tumanggap, ang daming nakakaranas. Bakit hindi mo piliting kunin ito? Bakit hindi mo maranasan tanggapin ang mga bagay po nito? So today, new wine is only poured into a new wineskin. Let's come to the presence of God and present ourselves as a new wineskin. And we will receive a new wine. Can I hear amen? Ano po yung desire natin? Number 1, the mercy. Number 2, the presence. You are very important. Napakahalaga mo sa Panginoon. Marami siyang nais gawin sa iyo, sa family mo, maging sa mga taong nakapalibot sa iyo. But every day, come to the presence of God and be renewed. It is only when we are renewed in our soul, in our heart, na tayo po ay maging wineskin, prepared to receive the new wine. Today, my brothers and sisters, kung si Matthew ay kinondemn dahil sa kanyang pagiging tax collector, marami rin po tayong pagkakamali. Maraming mga dahilan ang Panginoon, maging ang tao, to disqualify us to receive the new wine. But if we desire for God's mercy, you will receive it. Marami na tayong mga maling decisions na ginawa sa buhay. Even the decision na hindi po natin paglapit sa Diyos, alam na ng Panginoon yan. Our decision na iwanan ng Panginoon, alam na alam ng Diyos yan. For we cannot hide anything from God. Our life is an open book before the Lord. But if you desire for the mercies of God today, you will experience it. Desire for God's mercy so you can also give mercy to people. As a wineskin today, let's desire for the presence of God. Sa sarili po nating kakayanan, wala po tayong magagawa. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, maging ang ating bukas, hindi natin kayang ayusin. It's only God that can do it. With the presence of God in our lives, we can do great things for God's glory. Can I hear amen? Can we just close our eyes for a moment? Church, you are precious. Namatay ang Panginoon para sa iyo. Maligtas ka, mapagaling ka. And today, if you will ask for mercy, God will give you mercy. Today, if you ask for God's presence, He will give you His very presence. And in your life, you will never be alone.
God will always be with you. As we close our eyes today, desire for this. The mercies of God and the presence of God. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. In the presence of Jehovah, God Almighty, as Prince of Peace, Prince of Peace, troubles vanish, troubles vanish, hearts are mended, hearts are mended. Yes, in the presence, in the presence of the King. Shall we all rise? Desire for His presence in the presence of Jehovah, God Almighty, yes, Prince of Peace, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence, in the presence of the King. Can we sing it? Make it as a worship, make it as a prayer. Yes, you can do it better. In the presence of Jehovah, God Almighty, is the Prince of Peace, Prince of Peace. Yes, troubles vanish, troubles vanish, hearts are mended, hearts are mended in the presence and in the presence of the King. Sing it again. Yes, in the presence of Jehovah, in the presence of Jehovah, God Almighty.
Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended, in the presence. Oh, only the instruments will play. Now listen to this as you close your eyes. Maybe some of us here, you're in need of peace. Ask for the mercy of God. Bring that wineskin to the presence of God, and He will give you complete peace. For in His presence there is peace. In His presence there is fullness of joy. Maybe your family is in need of peace. Ask God. Ask for His presence. Yes. Sickness and diseases. Bring that wineskin in the very presence of God, and He will heal you. For God wants to fill you with His very presence. You are a wineskin. New wine will be poured to you. Bring that wineskin to the presence of God now. All your pains, all your fears, all your religious belief, offer it to God. In His presence, kaya po niyang ayusin ang lahat ng mga troubles po natin. In Him, all things are possible. Maging ang mga pangarap mo sa buhay, He will give it to you. It's all by His grace. Hopeless relationship, God can fix it. In His presence. Come on, you can sing it. Yes, sing it by faith. In the presence, oh Jehovah, God Almighty. Holy Spirit, move in your own very special way. Send your fire and consume every pain. Consume all sickness and diseases. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Holy Spirit, come. Touch every soul. Touch every heart. In your presence, oh God. Hallelujah. Can we just lift our hands as high as you can and start receiving your miracles in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace. Troubles vanish,
troubles vanish. Hearts are mended, hearts are mended in the presence, in the presence. Now even you, people watching online, I want you to lift your hands as high as you can. And as you sing this song, start receiving your miracle. God is not limited by distance. He is not limited by time. Kahit saan ka man nararoon ngayon, maybe you're abroad, but God can touch you. I want you to receive your miracle now. Desire for the mercies of God and desire for the presence of God. I want you to lift your hands and sing this song with me. In the presence. Yes, receive your miracles now. Oh, Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, Prince of Peace, troubles vanish. Troubles vanish, hearts are mended, hearts are mended in the presence, in the presence of the King. For you watching online, I want you to touch the screen of your phone, of your laptops, and as we sing this, receive your miracle. In Him, all things are possible. By the stripes of Jesus, you've been healed. Maybe you're in need of miracle, financial breakthrough. Jesus became poor in the cross in order for you to be rich. Now, just pray. Sing this song. Believe it in the presence. Lord, I pray, touch that person. Touch that person now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let them receive your miracle, Lord. In Jesus' name. Lord, I pray, open the floodgates of heaven for your people now. Let them receive your miracle. Lord, here are the new wineskin. Pour out that new wine among them. Let them receive now in Jesus' name. Hallelujah. In the presence for the very last time now. Hallelujah. And in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, Prince of troubles vanish and troubles vanish. Hearts are mended, hearts are mended in the presence of the kings. Lord, we thank you for your very presence today. Thank you, O God, for you are our Jehovah Rapha, our healer. You are our Jehovah Jireh that provides. You are our Jehovah Shalom, our peace. O God, you are Jehovah, the great I am. Thank you for your presence.
Lord, we are bringing you this wineskin. Fill us now with your mercy. Fill us with your presence. And thank you, O God, for what you have done. Thank you even for the word that you have sent. And Lord, accomplish great things to your people who receive your word. And I believe in the name of Jesus that what you have done today, O God, what we have experienced today, is a testimony, Panginoon, na magdadala ng tagumpay sa bawat isa. And so, Lord, I pray, seal, O God, your people with your Holy Spirit, that no one can ever snatch the very fresh word that we receive from you today. That even our miracles, even our breakthroughs, no one and nothing can snatch it from them. Because we believe, O God, this is your mercy. That your presence, O God, ang nagdala sa amin ng tagumpay. Panginoon, maging sa lahat ng nanonood online, may you bless them, O God, even their families. Bless them, O God, even in the marketplace kung saan mo sila nilagay. Lord, whatever miracles na tinanggap po nila ngayon, God, in the name of Jesus, let this be a sign that you are God in their lives. Hallelujah. At Panginoon, sa oras po nito, sa aming paglabas at pag-uwi, ingatan mo ang bawat isa sa amin. At ang aking dalangin, Panginoon, the fresh anointing that you have given us today, O Lord, ay magdadala ng maraming mga tagumpay saan man kami mapupunta. And the very presence that we receive now, Lord, we will bring it home. And even we will bring it, O God, in the marketplace kung saan mo kami nilagay. Panginoon, marami pong salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat po'y magsabi ng Amen. Amen and Amen. God bless you and see you next week. Hallelujah. Pwede po